Hello mga kapaps, magandang gabi sa inyo. Andito na ako sa parking lot kung saan ako nagtatrabaho dito sa may SM Ecoland at dala ko yung ECU ko. Kita nyo? So ikakabit ko yung ECU ko ngayon. Tingnan natin kung gagana ba yung motor ko. Sa lahat ng nagsasabi na kailangan pang i-reset yung ECU kapag tinanggal yung ECU. So papatunayan ko na goods yung takbuhan ng motor ko after ko makabit ulit itong ECU na tinanggal ko kaninang umaga. So ito mga paps, tingnan nyo. So hanapin ko lang yung motor natin kung saan yun nakapark. So andito lang yun kasi napakadaming motor kasi dito. So andito na nga tayo mga paps. Nakikita nyo yung motor ko nakaparking dito at ito yung ECU na daladala ko kanina. So as can you see pa mga paps, ito yun. So bubuksan ko na yung upuan ko at ikakabit ko na yung ECU. Mga paps, ikakabit ko na yung ECU ko. Ganito lang yun ang tamang pagkabit ulit ng ECU na tinanggal natin kanina. So hanapin lang natin yun kung saan yung ang sign niya na dapat doon siya nakaharap. So ito na mga paps. So nahihirapan akong hawakan, ha. Wait lang. So ganito siya dapat mga paps. So ito na mga paps, nakatutok na yung ECU ko. All I need to do is to isalpak lang natin to ng dahan-dahan. So ito na mga paps, kikita nyo, sinalpak ko ito. At saka pagkatapos nating isalpak to, dapat ilalak natin to gamit tong nakaharang na to or nakagapos sa pagitan ng ECU at wires. So ito na mga paps, ilalak na natin. So as you can see mga paps, so goods na. So ibabalik lang natin to sa tamang pwesto nya. So gagamitan ulit natin ng pwersa. So di naman masyadong hassle mga paps. So ganito lang pagbalik nyan. So ito na mga paps, isasalpa ko na ulit yung ECU ko. So ganun lang mga paps, less hassle. So titingnan natin kung aandar ba yung motor ko or meron bang problema. Pagkatapos natin nasalpak ulit yung ECU natin na stock. For disclaimer lang guys, yung motor ko stock lahat siya, wala akong pinalitan except sa gulong at filter at paano pa ba, side mirror. So yun lang mga paps. So isasarado ko na ulit yung upuan ko. So mga paps, tapos na nating nasarado yung upuan at nasalpak na natin successfully yung ECU natin. So the next na gagawin natin is papaandarin natin yung motor. So tingnan natin yung digital panel nya. So as you can see mga paps, goods naman, wala namang nakalagay na check or anong blink na color yellow sa digital panel. So goods naman. So actually mga paps, hindi ako nagpapaandar ng motor gamit yung starter kapag malamig pa siya. So tinatadyakan ko muna or kinakrang. So tingnan natin mga paps kung ano ang tunog ng andar niya, pakiramdaman natin. So iwan natin yung ilaw. So as you can see mga paps, wala namang problema. So lahat ng mga nagsasabi na kailangan pa i-reset yung ECU kapag tinanggal at saka pag binalik natin ay meron daw problema or magkakaroon daw ng sakit, which is hindi naman totoo. So maya mga paps, babiyahin natin yung motor natin pauwi galing sa trabaho. So tingnan natin, ikakabit ko lang itong cellphone ko dito sa cellphone holder ko. So nakikita niyo paps. So dito ko siya ikakabit.
So na mga paps, nakaparking na siya. So goods, walang problema, okay lahat. So ito na mga paps, nakarating din sa bahay ng site. At almost 12 kilometers din yung biyahe ko galing sa SM Ecoland patong SM Lanang dito sa Davao City. So during sa biyahe ko mga paps, wala naman akong napansin na mga pugak or mga anomalya sa takbo ng motor ko. Goods naman lahat. Malakas yung hatak, wala akong narinig na pugak ng RFI natin. So all in all, goods talaga. So walang problema kapag tinanggal natin yung ECU natin at saka binalik natin pagkabalik natin sa parking lot. So ayun mga paps, maraming salamat sa inyo. Safe ride palagi and God bless sa inyo. At saka mga paps, mahabol salita, di ko ina-advise na palaging gawin yung tanggalin yung ECU. Makiramdam tayo if yung paparkingan natin is safety, yung merong CCTV at gwardiya, huwag na natin tanggalin yung ECU natin. At saka if yung lugar na pinaparkingan natin is mukhang nakawin, so that's the time na tanggalin natin yung ECU natin kasi wala namang mawawala kapag tanggalin natin yung ECU eh. Yes, mas malaki ang mawawala kapag nanakaw yung ECU natin. Isipin mo, napakamahal ng ECU. So, kailangan pa natin pagtrabuhan yan ng isang buwan para lang makabili ulit ng ECU. Kasi hindi biro yung presyo na... Oo, hindi talaga biro yung presyo. Napakamahal pa naman ng mga bilihin ngayon. Yung bigas, nagmahal na. Tsaka yung gasolina. Paano pa tayo nyan kakain ng 3 beses sa isang araw? Eh, meron pa tayong buwan ng bayad sa motor natin. So, di ba isipin nyo yun? At meron pa tayong iba't ibang kailangan para makasurvive tayo sa pang-araw-araw. So, isipin natin yung pang-maintenance natin. So, yun lang mga paps. Maraming salamat. So, yun lang yung gusto kong i-clarify. Hindi ako expert lahat ng yun ng mga ginawa ko is sarili ko lang diskarte yun. So, if hindi mo nagustuhan yung diskarte ko, din wag mong gawin. If gusto mo, nasa sayo yan eh. Basta, shinare ko lang kung ano yung mga preventive measure na gagawin ko para maiwasan ko yung mga ganyang senaryo, yung mga nakawan. Then, ayaw ko yung mangyari sa atin kasi nga ayaw ko lang talaga. So that's why gumagawa ko ng paraan para maiwasan talaga. So yun lang mga paps. Maraming salamat. God bless.